si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Pero as usual po, sinasabi ko na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, ma-heal nyo po ang inyong sarili, at magkaroon po kayo ng self-love. At Taurus, maring naligaw ka lang dito, cross-watcher, naligaw ka lang sa aking video. At eto ang sasabihin ko, hindi yan aksidente. Malamang na dinala ka dito ng gabay mo dahil merong mensaheng gustong ipaabot sa iyo. Kaya makakabuti na talasan mo na lang ang iyong intuition, lalo na kung ikaw ang Taurus na merong katanungan. Baka isa na sa ating reading, kasi itong reading na to hindi lang naman para sa isang Taurus, So ang mensahe, pakinggan mo na lang at pakiramdaman mo ang sarili mo, kung ano bang intuition mo, kung ano bang kutob mo, na ikaw na ang bahalang mag-decide kung sa tingin mong resonate ka, o hindi naman, okay din naman, walang problema, Pero ang usually sinasabi ko, bago ka manood nito, mag-try ka mag-meditate, kung marunong ka mag-meditate, or gumawa ka ng prayer, kahit maiksing prayer lang. And then, kung magtanong ka sa gabay mo, sabihin mo, lalo na kung ikaw ang Taurus, na meron kang tinatanong talaga, naghahanap ka ng kasagutan. Kasi sa reading natin, lumalabas ang mensahe ng magmula sa higher dimension. At thank you nga rin po sa mga nagsisend sa akin ng email at nagli-leave ng comment na, ma'am, gusto ko po yung advice galing sa higher dimension. Kasi walang-wala talaga ako, ma'am. Talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos bigla-bigla na lang yung sinabi nyo, na galing nga sa higher dimension, parang yun ang kailangan kong gawin. So, ganun din po yan sa mga cross-watcher na nanonood ngayon, Pakinggan nyo po ang inyong kutob. So, ang reading po natin, kung anong parating sa'yo this November. Love reading ito, Okay, Taurus. So, depende yan kung nasaang bansa ka, nasaang ilang taong ka, anong gender mo, kung may relasyon ka man, kung single ka, mag-asawa man kayo, ikaw nang bahalang mag-adjust, okay? Hindi ito reading para sa isang Taurus. Kung gusto mo ng personal reading, yung talagang sarili mong energy lang ang pipick upin natin, mag-request ka ng personal reading. Okay? Pinapop up ko naman yung aking email address or yung aking FB account. Okay? Whew. Okay, Taurus, alamin na natin. Oops. Ang dami. Ayoko. Hindi ko siya feel. Sobrang dami niya. Okay, stop na natin ang pagbalasa. Nabalasa ko na rin naman lahat. And Jajang! Oh! Japanese ito, esoteric oracle card. So, hindi ko nababasahin ang mga niya. Tingnan nyo na lang yung picture. At kung marunong po kayo magbasa, pakibasa na lang po. Okay? So, eto yan, ha? And then, meron tayong tatlong fairy. Mukhang reverse to, Okay, Tree of Summer. News worth celebrating. Announcements such as weddings, graduation or births, friends you cherish, friends you cherish. Tree of Summer. And then reverse siya, pero justice. Take the time to receive the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decisions. And then 10 of Spring. Ask for help from others. All work and no play. Being weighed down
by too many responsibilities. Ganyan siya. Okay. Maaring ikaw, Taurus, ikaw, or masasabi kong ang person mo, meron kayong pinagdadaanan. Pero, ang ibig kong sabihin sa pinagdadaanan, hindi yung, maaring yung iba sa inyo, relasyon nyo mismo ang pinagdadaanan nyo. Meron kayong pagsubok, Meron yung iba sa inyo na yung pinagdadaanan mo, Taurus, or yung person mo, may kanya-kanya kasi kayong buhay. Ngayon, maring ikaw, meron ka pinagdadaanan sa side mo, family mo, or sa trabaho mo. Then, eto ring person mo, malamang na meron din siya pinagdadaanan. So, masasabi ko na, may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo. Para sa inyo siguro, mahirap yun. Or yung iba talagang traumatikong kaganapan na malamang ito ang nagtulak sa inyong samahan para umabot kayo sa sa inyong limitasyon, sa limitasyon nyo. Maring may mga ibang tao talagang involved or kayong dalawa lang, yung iba siguro sa inyo, pera ang involved dito. Umabot kayo sa kagipitan. At ngayon, ang pahiwatig kasi dito ng baraha, itong person mo, umaasa siya na magkakaintindihan kayo, magsasama kayo, magtutulungan kayo para ma-overcome nyo yun. Sobra sigurong daming responsibilities, talagang no time, ganito, madungis na, sobrang dami, pagod, Ngayon, kasi pagsubok nyo to pagsubok na binato sa inyo to ng universe, Yung ibang tao siguro nag-give up kayo. Nag-give up meaning nag-uwi kayo sa awayan, sisihan kung anong mga nangyari sa inyo dahil red ang calendar ang ating card, hindi calendar card. Nawalan kayo ng connection yung iba sa inyo. Hindi na kumonekta, no contact, na ghost, ginost. Marahil wala kayong maibigay na kung ano man yon, or kayo mismo walang-wala rin. Let's say kung pera, parang hindi ka na nagparamdam kasi pera na naman, parang ganun, or depende kung anong klaseng sitwasyon, relasyon ang meron kayo, Taurus, paki-adjust na lang, Ngayon, Taurus, ang pahiwatig kasi dito sa inang baraha, kung pareho nyong pinaglabanan, kasi meron kang sword dito at meron kang spear, meron ka pang, pana, may pana ka pa. Ngayon, kung pareho kayo, pinaglabanan nyo yan, yung mga kaganapan na meron kayo, yung pagsubok na meron kayong natamo, kasi sinasabi ng baraha, malaking pagbabago ang matatamo nyo. Kung yung pagsasama nyo, or masasabi ko kung naging solid kayo, or naging more honest kayo sa isa't isa, or more on naging yung pundasyon nyo, matibay, kung naging ganon kayo. Kasi, sinasabi dito sa baraha, kailangan nyo kasing mag-grow as a couple, as a mag-asawa, lalo kami mga bata kayong kasama sa samahan nyo, kailangan nyo mag-grow, Taurus. Kaya, kung nag-stick lang kayo sa isa't isa, yung iba sa inyo, alam nyo kung paano nyo malalampasan or kung paano kayo magtutulungan, para ma-overcome nyo yung pagsubok sa inyong relasyon. Kuhanan lang natin ang confirmation itong tatlong baraha natin dito, lalo na itong ating reverse. See? Yung isa nasa loob na ng dilata.
malamang hindi talaga kayo nag-ano dito, no? Na walang cooperation para ma-overcome yung inyong pagsubok sa inyong relasyon, ano? Yung isa siguro, nagtago. Nagtago, tinalikuran. Diyan, oh, lady, and then, birds, okay. Nagtago nga, kasi kung titingnan mo, di ba? Nagtago, ito naman, ayaw mabasa, kaya nagpayong. So, meaning, hindi kayo nagtulungan dito. Confirmation natin yan sa talong nating baraha. So, Taurus, malamang yung iba sa inyo, hindi nyo nalampasan itong pagsubok na to. At ngayon, pinagsisisihan nyo. Malamang ikaw lang nagsisisi or nagto-throwback kayo dito eh. Kung naging matapang lang or kung talaga bang hinarap talaga, hindi nagtago, hindi na kung anong-ano, hinarap itong pagsubok na binato sa inyo ng tadhana. Malamang na pinagsisisihan nyo to. Sana nung time na yun, ganito kami. Kumbaga, sana kung naging matibay lang tayo, edi sana hanggang ngayon tayo pa rin, meron pa rin tayong ganito. Depende kung anong klaseng samahan meron kayo, ha? Taurus, baka iba sa inyo may business, mag-asawa kayo, may business pa kayo, ano? So, sana, parang Tina Paner, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Ganun. Kasi nagtago, ayaw mabasa, ayaw makaranas ng hirap. Ganun ang nangyayari. Yung iba sa inyo, nagpadala kayo sa emosyon nyo, nagpadala kayo sa sabi-sabi ng tao, nagpasulsul kayo sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, magulang nyo siguro. Akala nyo siguro, yun ang tamang, meron kayo siguro binitawan na desisyon na akala nyo, yun ang tama. Pero later on, na-realize nyo, ay, mali pala. Parang yung iba sa inyo, nauwi na lang, mag-ina na lang kayo, dalawa na lang kayo ng anak mo. Hindi ko alam kung anong gender meron ka ngayon, Taurus. Baka naging single mom ka, single parent ka, single dad, Kaya yung iba sa inyo malamang na nagpadala kayo sa mga sulsul, sa mga sabi-sabi. Kung hindi naman yung iba sa inyo malamang na natamaan ng pride, kaya nakapaghiwalay. Or baka itong person mo nakapaghiwalay sa'yo or ikaw nakapaghiwalay sa person mo. Na hindi mo kayang ibaba yung sarili mong bandera. Or siya mismo hindi niya kayang ibaba. Or baka iba sa inyo, eto nasa kalagitnaan na kayo ng pagsubok nyo. Meron kayong kanya-kanyang pagtatalo, kanya-kanyang side. Ngayon, nag-iintay na lang kayo kung sino magpapakita dito. Kung sino magtitiklop ng payong, kung sino talaga ang lalabas dito sa dilata na to. Kung sino ang talaga magbababa ng bandera. Malamang na nag-iisip pa. Eto, parating pa lang sa inyo, Hindi lahat, pero yung iba, So, kung hindi siya ang magbababa, ako ang magdideklara. Ako ang magbababa. Yun nga lang. Ewan ko anong klaseng idideklara mo dito, Taurus. Sinuspindi mo itong person mo eh. Baka iba sa inyo, kailangan talaga dito legal process ang lalo na kung may batang kasali, Pero alam mo, acceptance ang kailangan mo dito para makapag-build up kayo ng bago. At darating ang isang iglap, gaganda ang inyong samahan dito. Kung, yun naman ay kung pagtitibayan nyo ang inyong pundasyon. Kaya nakakita ko, hindi mawawasak dito. Hindi mawawasak to. Yung iba sa inyo, Kuha lang ako ng pa dito. Kahit isa lang man lang na baraha. Basta confirm lang. See, lighten your load. Taurus, yung iba sa inyo,
pinagmalaki mo ang sarili mo. Sinasabi mo siguro, kung hindi dahil sa akin, ganyan. Kung hindi dahil sa akin, ganito. Bla, bla, bla. Hindi tayo aabot ng ganito. Hindi ka makakaranas ng sarap or kung ano man ang naranasan mo ngayon. Ako ang nag-ano sa'yo. Dahil sa akin, napunta ka sa ganitong buhay. Ganyan, kung ano yun. Kumbaga, ako ang nagbigay sa'yo para gumaan ang buhay mo. Kung ano nararanasan ngayon. Pero Taurus, taas ng pride ang nararamdaman ko sa'yo. Taas ng pride. Parang, sinasabi mo, dahil sa akin. Ikaw ito, Taurus, hindi yung person mo. Dahil sa akin. Pwede mo rin, vice versa, kung negative at nasasabihin ko. Pero, nararamdaman ko kasi dito dahil sa barahang ito. Alam ko, Taurus, na marami kang paghihirap din na naranasan sa buhay, sa mga nakakita ko sa baraha. Malamang ikaw yung Taurus na gano'n, bago mo na-reach yung kung ano mang meron kang kabuhayan ngayon. Na hindi ko alam kung ilang taon na kayo magkasama nitong taong to, itong person mo to, kapartner mo, kalivin mo, asawa mo siguro. Pinaparamdam mo sa kanya na parang ako ang mas may kapangyarihan, mas may pera, may power, na parang nanliliit itong person mo. Kaya itong person mo talagang, or baka vice versa, ikaw na mag-isip ha, Taurus, baka pareho pa kayong Taurus dito. Ngayon, nasasaktan siya, parang, bakit mo pinamumukha sa akin yung ganito? Kaya nakakita ko dito sa iyo, Taurus, mataas ang pride mo, parang puro ikaw na lang ang bida, ikaw ang tama, ikaw ang bahala ka na mag-adjust. Kasi nabibigatan ako so malamang yung iba sa inyo, parang gusto kong sabihin pero ayaw kong sabihin. Move on na lang tayo sa mga single. Tingnan natin. So single naman, ewan ko ano sasabihin sa inyo ng baraha. So Taurus, hindi ito reading para sa isang Taurus lang ha, kaya kayo nang bahalang mag-adjust. Ngayon, kung ikaw naman ang talagang pinakatalagang Taurus na single, wala po akong karelasyon. Sige. Yan ba gusto mo sabihin? Wala kang karelasyon ngayon, talagang totally single, wala ka lang fellow travelers. And then, discovering truth, taking shelter, you stand in the light of truth. The answers are within. Support is all around you. Kasama pa rin natin yung mga barahang yan, mga nauna ha. Hindi natin yan pakakawalan ha. Taurus, urong lang natin siya ng konti. So nakakita ako sa baraha mo dito, Taurus, akyat lang natin siya dyan. Kakita pa naman, ayan. Okay. May marireveal dito. Malalaman mo kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin karelasyon. Yung talagang totally na talagang single ka, na Taurus. Merong marireveal sa'yo. Or bakit hanggang ngayon talagang, bakit wala na nililigaw sa akin? Bakit ganun? Or bakit wala ka talagang relasyon na tumagal? Parang siguro karamihan sa mga karelasyon mo, hindi kayo umabot ng years, months lang, mansari lang kayo. At tingin ko, ito ang divine timing para malaman mo talaga kung bakit. Kasi ipapaalam sa iyo yan ng universe. Kung dati hindi mo alam kung bakit gano'n, bakit ngayon lalabas. May marireveal sa iyo kung bakit nga gano'n ang nangyayari sa iyo. Dahil dati nakatago. Ngayon kailangan mong makilala kung sino ka talaga. Ngayon, sa pag-reveal niya, nasa sa iyan kung paano mo tatanggapin. Okay? So, sinasabi sa iyo ng baraha, ito na ang divine timing para malaman mo kung bakit. Ipapaalam sa iyo ng universe yan, magkakaroon ka ng mataas na intuition, bigla ang kutob, bigla ang idea, ito pala ang reason, kaya ganito pala. Malamang yung iba sa inyo, Taurus, baka ikaw ang Taurus na talaga yung katulad na sabi ko na medyo negative nga, ay parang nahihirapan ako magsalita pag negative nauudlot yung boses ko Pero baka ikaw yung Taurus na maigo, mapagmataas, may ganyan kang ugali.
Kaya ang pahiwatig sa'yo ng baraha, dadalhin kasi ito sa'yo ng universe. May darating na tao, ipapakilala sa'yo malamang hindi pa nakakilala itong taon to, hindi pa sure kung sino to. Pero dadalhin sa'yo ng universe, baka makilala mo to this coming November, at maaring, baka iba, internet, working place, makakasalubong mo lang sa daan, makakasabay mo sa sasakyan, or yung magkakasalisihan lang kayo. Tapos yung unang pagtitinginan nyo, may kakaiba kayong mararamdaman mo sa isang taong ito. Lalo na kung ikaw ang Taurus na maigo talaga, mapagmataas, mata pobre, yung iba siguro sa inyo, nakakita ko na itong taong makakilala mo, darating pa lang to, dahil idadala sa iyo ng universe. Ngayon, magkakaroon ka, matutunaw dito yung ganyang klase mong attitude. Tutunawin niya yan. Pareho kayong walang malay. Dahil ikaw mismo, mahuhulog ang loob mo ng kusa dito sa taong to. Kusa to. At yun ang magpapatunaw sa'yo na parang magiging in love ka sa person na to. Parang may kuryenteng gagapang. Kaya, madidiscover mo ang sarili mo dito na, eto pala, discovering truth. Fellow travelers, malamang pareho pa kayong ganyang klaseng ugali, Kaya hindi mo alam yung kung sino ang nagbibigay sa iyo ng kalbaryo, ikaw rin mismo ang gumagawa ng hadlang. Kaya, makulit ka kasi, bibigay sa iyo ng universe yan. Ayan, etong taong ito ang magbibigay sa iyo ng leksyon. Mai-in love ka dito, makakaramdam ka na parang makukuryente ka, bibigyan ka nito ng aral kapag nakilala mo na tong person na to. Maaaring maguluhan ka, at totally talagang mawawasak talaga yung ego mo dito. Matutunaw yan, mawawasak. Kung ikaw ang Taurus na mapagmataas, malamang na hindi ito kaaya-aya sa simula, pero ito ang magtuturo sa iyo kung paano ka magiging mapagkumbaba at kung paano mo tatratuhin ang mga tao sa paligid mo. At tingin ko naman magkakaroon ka talaga ng healthy relationship dito sa taong to. Ito makikita mo. Magiging egoless ka dito. Kasi Taurus, tingin ko, etong taong to magbibigay sa iyo ng ng lecture talaga . Kaya kung ikaw ang Taurus na judgmental, hindi ka na magiging judgmental ngayon yan. See? Spiritual. Oh my God. Spiritual union. Baka ito makilala mo, Taurus. Siya yung iyong twin flame. Soulmate, hope. Magbibigay sa iyo ng pag-asa. Oh my God. Oh, grabe. Sorry, Taurus. Sorry, sa sahig. The waiting game. Talagang pinulot ko pa yan sa sahiga. Grabe ka talaga, Taurus. Tumalsik talaga yung yung baraha mo. Okay, teka lang. See, new beginnings. Yes. See, yan ang baraha mo. Angel number 2. Malamang twin flame mo to. Makakilala mo ang twin flame mo. Hindi ko sinasabing magiging kayo, pero malaking impact ang babaguhin ka nito, Taurus. Babaguhin ka ng taong to. Kaya siguro, kaya sabi ko, di ba, may pagka once na nagkatitigan kayo nito, may parang kuryente. Kasi, doon yung chakra nyo. See? The waiting game. Alam mo, ang twin flame, parang game yan para kayong tag of rope. Maghihilaan kayo dyan. Sometimes, pareho kayong magbubungguan talaga. Well, kung ano man yan, sinasabi dito sa ng baraha, bagong experience mo to, new beginnings. And then, improvement mo to sa life mo. Improvement in your life, Taurus, At, may warning sa'yo ang baraha. Okay? Be mindful. Mindful. Kasi, kapag nagkakilala na kayo nito, itong sino ba tong person na to? Ayan siya. Pag nakilala tong taong to, let's say, magiging kayo. Niligawan ka, nagkakilala na kayo, tapos naging kayo, meron kang new beginnings kasi dito, lumalabas sa'yo, And then, you will meet new people. Kaya,
marami kang bagong experiences na mangyayari dito. Kaya pala travelers, bago, new people. Talagang never ever mo pag na-meet itong mga bagong taong ito na talagang tingnan mo yung halaman dito. Dito patay, dito nag-grow. So, kumbaga ganyan, di ba? So, dati, maigo ka, mataas ang pride mo, pero ngayon, tatanggapin mo yan kasi you have to grow. You have to learn. At yung pag-grow mo, talagang mamumulaklak ka as a human being. Gaganda ang iyong aura, pero kailangan mong maanuhan yan. Kailangan magkaroon ka ng improvement talaga. Baka yung iba sa inyo nararamdaman ko kasi na talagang desperada talaga kayo. Meron kayong mga, kasi dito hope, yung iba sa inyo siguro talagang nawala na ng hope. Pero dito dahil may new beginnings ka, magkakaroon ka ng hope. Yung iba sa inyo siguro, meron kayo talagang gustong takasan, iwasan. Kasi nga nabibwisit kayo. Dahil nga, malamang yung iba sa inyo natapakan ng pride nyo. Kaya malamang twin flame mo to, Taurus. Kasi nagmimiro rin kayo dito. Yung twin flame mo, pareho kayo ng pag-uugali. Malamang matatapakan. Pero ngayon mo palang makikilala itong taong to, ngayon mo palang makikita talaga kung ano ang magiging reaction nito. Makikita mo kasi sa pag-uugali ng taong ito, yung sarili mo. Magmimiro rin kayo, mag-aanuhan kayong dalawa dyan. So Taurus, kahit ano pa ang sitwasyon mo, kaganapan mo sa buhay, at sa nakakita ko, pahiwatig ng baraha, ikaw manghihina. Kahit ano pa ang gender mo, Taurus, makakaranas ka ng kahinaan, magiging marupok ka, kaya single or not, sabi mo, ay hindi, may asawa na ako. Lalo na kung hindi maganda ang sitwasyon yung mag-asawa, meron ka pa rin makikilala dito, itong malamang parating ito, ibabato sa'yo ng universe, at lalabas talaga yung pagiging marupok mo. Dahil siguro dati ka mataas ang pag-uugali mo, or yung person na to, ito makikilala mo, which is ito ang magiging person mo, new partner mo, mauwi siguro kayo, depende kung tatanggapin mo, Pero nakakita ko dito, bottom line, sa kabila ng may sinasabing hope, waiting game kasi dito, then meron tayong coffin, and then meron tayong fish, and then meron tayong light and load, and taking shelter, fellow travelers. Ang dami ko nakakita, grabe. Makakaranas ka ng broken pride dito, sooner or later. At saka Taurus, ito lang sasabihin ko sa'yo, ang pride or ang pagmamataas ay isang pakiramdam ng paggalang na mayroon ng ibang tao para sa'yo. Hindi naman porke sinabi ma-pride negative, ma-pride positive. Pareho naman meron yan Kung saan nga lang, kasi di ba mayroon yung sinasabi na abnormal use, di ba? Abnormal use means abuse. Pag inabuso mo yung pride mo, magiging mauuwi yan sa abusive. Pero kung kaya mo naman balansehin ang pride mo, kasi kailangan pa rin may pride tayong mga tao, Pero pag over naman yan, pag balance, yung normal pride mo yan. Yung kailangan mo pa rin ng ego, di ba? Para protektahan mo rin ang sarili mo. Pero na pag over naman, magiging abusive na yan. Kaya nga abnormal use, abusive. So ngayon, ang gusto kong sabihin dito, para magkaroon ka, yung pride mo, yung emotion mo kasi yan balansehin mo yung negatibo at saka yung positibo. Kung paano mo haharapin yung iyong broken pride, tingnan natin kung ang meron kuha tayong baraha. Okay, hingi tayo sa ating higher dimension. Kung paano mo haharapin ang iyong broken pride, Taurus, Hingi tayo sa baraha ng tips sa higher dimension para malampasan mo ang pride mo. Then, ito namang tips na to, take it or leave it. Bahala ka na. Nasa sa iyan. Meron tayong mice. Meron tayong tree. Meron tayong lilies. Mag-isip ka rin. Bear. Tower. Key. This is your key.
This is your key, Taurus. Okay. So, tips from higher dimension. Una, pagkuha ng pananagutan. Kailangan, alam mo kung ano yung dapat mong pananagutan. Ano? Pangalawa, pagtingin or pagpuna bilang isang, pagpuna mo sa isang paraan para mapabuti mo kung ano yung dapat. Kung dapat mong gibain yung mali mo, then gibain mo. Kung kailangan mong i-rebuild mo. Okay? Dapat alam mo yan, punain mo. And then, masasabi ko na paalalahanan mo rin yung sarili mo. Paalalahanan mo yung sarili mo kung ano yung pinahalagahan mo sa sarili mo. Dapat alamin mo rin kung yun sa ibang tao, maging karelasyon mo man o hindi. Dapat alamin mo rin na meron silang pinahahalagahan. Meron ding importanteng tao para sa buhay nila. Kung ikaw meron kang ganun, natural lang na meron silang ganun. Dapat ma-realize mo rin yun. At saka mag-reflect ka, magnilay-nilay ka sa iyong ano ba pinapahalagahan mo, pag-isip-isipan mo, mag-reflect ka. Kung ano ba ang values na meron ka, at maghanap ka ng mga paraan para maipahayag mo rin yung talagang nararamdaman mo. So yan ang mga susi. Susi 1, 2, 3, 4, 5 tips na bigay sa'yo ng magmula sa higher dimension para malampasan mo yung iyong pride. Kasi sinasabi nga magiging broken pride ka. And then para itong dadalhin sa'yo ng universe, baka makilala mo pa to sa November, pero it doesn't mean na pag nakilala mo to kayo agad-agad, depende yan, lalo na kung twin flame mo tong taong to, dahil meron tayong angel number 22, diba? Union, which is spiritual union ang sinasabi dito. So depende yan, baka magsisimula, kasi alam mo Taurus, kung ayaw mo nang pakinggan sasabihin ko yung iba, pwede na, babay na. Eto sa mga magti-twin flame, Taurus, kung etong person na to, twin flame mo siya, mahabang proseso yan. Kaya, kung gusto mong maging gumanda ang inyong samahan, you have to surrender. Okay? Yun ang unang-una ko masasabi sa inyo. Well, anyway, kung gusto mo ng extended version ng reading na to, kung sa tingin mo, ay oo nga, twin flame ko siya, kung alam mo na then mag-request ka na lang ng personal reading kasi hindi naman to reading para sa isang Taurus. Pero ito ang nakita ko, broken pride. Kaya binigyan kita ng mensahe magmula sa higher dimension, which is ito ang sinasabi. This is the key. Okay? Nasa sa iyo na yung 5 yan. Take it or leave it. Okay? So Taurus, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share na ilalagay mo sa comment sa video ito. Maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.